Nakapagtala ng higit 30,000 record high na bilang ng pasahero ang Philippine Ports Authority o PPA sa Batangas Port ngayong holiday exodus. Sa kabila nito, nananatiling hamon sa mga pantalan ang kakulangan ng mga barko. At kung meron mang sasakyan o masasakyan, naghihintay pa raw mapuno kaya't natetenga lalo ang ibang pasahero. Narito si Kyle Bulias. Ramdam na ang Christmas exodus sa mga pantalan sa buong bansa. Nito lamang nakaraang linggo, nakapagtala ng record-breaking na bilang ng mga pasahero ang Batangas Port. Ayon kay Attorney Jay Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority, umabot sa higit 30,000 pasahero ang dumaan sa naturang pantalan. Ani ang peak season noon ay karaniwang umaabot sa 20 to 22,000 na mga pasahero, pero ngayong Disyembre ay mababa na umano ang 25 to 27,000 na mga biyahero. Bagamat sinabi ni Santiago na nakahanda ang mga tauhan ng PPA para sa dagsa ng mga pasahero, pinakamalaking hamon ngayon ang kakulangan sa barko. Sa pag-iinspeksyon ni Santiago sa Batangas Port, lumabas na may isang buong araw na waiting time ang mga pasahero bago sila makabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Napagalaman ding sanhi ng matagal na paghihintay ng mga pasahero sa pantalan ay ang pagbebenta nito ng open-ended na mga tiket. Hindi ko din po maintindihan kasi kung bakit at yan po ay tatalakayin ko po sa Maritime Industry Authority, no? At yan po ay pagbibigay alam din natin kay Secretary Balay Lopez. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbebenta sila ng ticket na open-ended. Na walang date, walang oras at ang trato nila sa mga kababayan natin sasakay parang sasakay ng jeep. Pambira. Sasakay na lang po, opo. Isa sa inihalimbawa ni Santiago ang mga babiyahe sana mula sa Lucena patungong Romblon. Batay sa natanggap na report ni Santiago, maraming pasahero ang naghihintay sa Lucena ngunit walang dumarating na barko galing Romblon. Napag-alamang hindi agad bumiyahe ang barko na galing sa Romblon dahil matumal umano ang dating ng mga pasahero at mistulang naghihintay na mapuno ito bago bumiyahe. Dahil dito, iginiit ni Santiago na napapanahon na para baguhin ang Maritime Industry Authority ang kanilang umanong makalumang polisiya pagdating sa domestic shipping sector. Dagdag pa ni Santiago, oras na para buksan ang isyong ito sa foreign participation upang matugunan na ang problema sa kakulangan ng barko sa mga pantalan sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.